Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, hindi naman araw-araw ay mabuti ang ating nararamdaman. Hindi naman araw-araw ay nakukuha natin ang ating tinanais o ginugusto. Minsan, napakatagal na ng panahon, hirap na hirap tayo. Tayo'y nakalubog na, baon na sa ating mga paghihirap, sa ating mga pagdurusa. At minsan, ang ating mga minamahal, hindi man sila makakatulong sa atin. Minsan, nalulungkot na tayo, meron pa mga ibang taong magiging dahilan ng mas maraming kalungkutan natin. Pero ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo na darating din ang tamang oras at panahon na itataas niya tayo, iaangat niya tayo, at aalisin niya lahat ng hirap natin. Babaguhin niya ang ating buhay. Kaya naman sa banal na misang ito, minsan pa, pakinggan natin ng mabuti ang kanyang mga salita. Dahil ito ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang kanyang salita ay spirito at buhay natin. Sa mga napakaraming beses na kung saan kalimutan nating makinig at magtiwala sa Diyos, hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa mga pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig
mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro. Ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay." Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, hindi mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos ko, sa akik igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon.
Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Nagtitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ang mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa mag-asawa. Nagtanong daw po isang araw itong misis sa kanyang mister. Sabi niya, "Honey, sa tingin mo, tumaba ba ako?" Kaya ito pong lalaki, nagdasal muna bago sumagot. At nagsalita po yung mister. Sabi niya, "Hindi naman. Natuwa po, napangiti itong babae. Pero may dinugtong yung mister." Sabi niya, "Hindi ka tumaba, lumapad ka lang." Patay. Natulog sa sala yung mister. My dear friends in life, remember this. There are 2 kinds of people. The first one are like fountains. And the second one are like drains. Ang fountain, nagtataas po ng tubig, while the drain, nagbababa ng tubig. Ibig sabihin, ang dalawang klaseng tao sa mundo ay first, people who lift other people up. And the second kind are people who put down other people. Which one are you? Are you a fountain or are you a drain? Do you lift others up or do you put others down? Minsan, hindi naman po natin sinasadya Pero sa ating mga pananalita, kakasira na tayo ng kalooban. Amen? Your words can heal, but your words can also wound. Sa Ebanghelyo po, narinig natin, ang isang lalaki, 38 years na siyang may sakit, lumpo, paralitiko.
Halos buong buhay po niya. Naghihintay po siya doon sa tabi ng pool of Bethesda. Doon po ang paniwala nila kung sino man yung makakakuha ng tubig na kinalawkaw daw ng anghel ay gagaling yung taong may sakit. Ang sabi nitong lalaki kay Jesus, Ginoo, wala pong taong maglalagay sa akin doon sa lawa. At pansinin niyo po yun, hindi lang pala may sakit yung tao, mag-isa din siya. Wala siyang kasama, walang nagmamalasakit sa kanya, walang tutulong sa kanya, walang mag-aangat sa kanya. Buti na lang, salamat sa Diyos, dumating si Jesus. At sa isang salita lang niya, gumaling yung tao. Jesus just said, rise, take up your mat, and go. And the man was completely healed. The man was completely restored. This was the mission of our Lord. He lifted people up. Pero malungkot na kwento, baliktaran naman ang ginagawa ng mga Hudyo. Pinabayaan na nga nila yung taong may sakit. Sigurado, araw-araw, dinadaan-daanan nila ito, di man nila tinulungan. At bandang huli, inusig pa nila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi man daw natuwa yung mga Hudyo, di man sila nagpasalamat, karanas sila, nakakita sila ng isang himala. Ang sabi pa nila doon sa taong gumaling, bakit mo binubuhat yung higaan mo? Aba, Sabat ngayon na. Isipin niyo po yun, mga kapatid. 38 years kang may sakit. Ang tagal-tagal ng panahon na tinitiis mo, ikaw ay naghihirap, ikaw ay nakakaranas ng bigat sa iyong pangangatawan. Pero imbis na magpuri ang mga tao, papasalamat sa Diyos sa kagalingan, anong nakita nila? Pagkakamali. Di po ba? Ito po ang pinapaalala ng ating ebanghelyo. Habang si Jesus nag-aangat ng tao, meron talagang mga tao dyan, hinihila kang pababa. Amen? Si Jesus nagpapagaling. Meron namang ibang tao naghahanap ng kasalanan. Si Jesus nagbibigay ng panibagong buhay. Pero meron mga tao nagbibigay ng problema. Si Jesus nagpapalaya habang itong mga Hudyo naghahanap ng batas para manghusga. Mga kapatid, hanggang ngayon, nangyayari ito. Meron na nga mga taong gumagawa ng mabuti, pero imbis na purihin sila, pinipintasan pa, pinagdududahan pa, sinisiraan sila. Amen? Kapag merong umaangat, merong mga taong ngumangaw-ngaw. Kailangan nating tanggalin itong ugaling ito. Minsan, kapag meron taong umaasenso, maririnig mo sa iba, nagsasabi, siguro may koneksyon yan, may daya siguro yan, kaya umangat-angat sa buhay. Kapag meron taong gumagawa ng mabuti, may nagsasabi, pakitang tao lang yan, may agenda yan, pasikat lang yan. Kapag meron taong pinagpapala, maraming mga taong naiinggit. Kaya nga, ang sabi ng ibang tao, when people cannot reach your level, many will try to pull you down to theirs. Kaya nga, napakagandang tanong po ito, kailangan nating pagmunihan. Ikaw ba, tulad ka ba ni Jesus, na nag-aangat ng ibang tao? O baka naman hindi mo namalayan, nagiging kamukha mo na ang mga Hudyo, palaging naghahanap ng mali sa iba. Harinawa, pagdasal po natin. Kung ang isang tao ay nasa bagyo ng kanyang buhay, huwag ka naman maging reporter, piliing mong maging payong para sa kanya. Kung ang isang tao nadapa na nga sa buhay, huwag mong tatawanan, maging isa kang kamay na mag-aangat sa kanya. Kung ang isang tao naliligaw na, huwag ka naman maging kritiko, maging ilaw ka na gabay niya. Kung ang isang tao nasasaktan na, huwag ka naman maging chismoso, chismosa. Maging isang kang kaibigang marunong makinig. Kung ang isang tao meron ng problema, huwag ka naman maging taga-usisa. Maging ang isang balikat na masasandalan niya. Kung ang isang tao nagkamali,
huwag kang maging tagapagparusa. Maging kang isang puso na marunong magmahal at magpatawad. Kung ang isang tao nanghihina na, huwag ka nang maging pabigat pa. Maging lakas kanya. Kung ang isang tao nahulog na sa kasalanan, huwag ka nang maging isang bato na makakapanakit sa kanya. Maging kamay ka na mag-aalay ng daan pabalik sa Diyos. Kung ang isang tao umiiyak na, huwag kang maging dahilan ng luha niya. Harinawa, maging dahilan ka ng kanyang pag-asa. Meron pong isang bata na binubuli ng mga kaklase niya. Kaya yung bata po, nakita niya yung pari at doon po nagbubukas. Doon nagsasabi ng kanyang lungkot. Natanong daw po nitong bata na binubuli, sinasaktan ng kanyang mga kaklase, "Father, bakit ba ang daming masasamang tao? Bakit ang sama-sama ng mga kaklase ko?" At sabi po nitong pari, hindi sila masama. Meron talagang mga tao na sasaktan lang at walang tumulong sa kanila para maghilom. Remember that, my dear friends. There are no bad people, only hurt people who do bad things. Mga kapatid, huwag niyong lalakasan ang pananalita niyo dahil ang kulog hindi nakakapagpatupo ng puno ng bulaklak. Raise your words, not your voices. Because remember, it is the rain that grows flowers, not thunder. Dahil kahit naman sigawan mo yung isang tao, kahit na lakasan mo ang boses mo, hindi nakakabuti yan sa kanya. Amen? Sa halip, kapatid, piliin mo, taasan mo pa ang iyong mga salita. Huwag ang iyong boses. Tandaan niyo po ito, ang sigaw nakakabingi, habang ang pag-ibig nakakapagbago. Kaya kung gusto mo na magbago ang buhay ng isang tao, wag na wag mo siyang sisigawan. Amen? Kaibiganin mo, unawain mo, at mahalin mo. Mga kapatid, sa ating mundo ngayon, ang dami ng mga taong nanghihila pababa. Harinawa, wag mo na silang dadagdagan pa. Pagdasal natin sa banal na misang ito, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Lift someone today. Encourage someone today. Give hope to someone today. Dahil hindi natin alam, sa isang mabuting salita mo lamang, maaaring magbago ang buhay ng isang tao. At pag nagbago ang buhay ng isang tao, nagiging instrumento ka na rin ng pagbabago ng buong mundo. Amen. Tumayo po tayo habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan, na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na maraming tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo sa Kanya, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang aming mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo
aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin sa utang na loob ng iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuwi niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa iyong
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po ang dalawang klaseng tao sa mundo, yung mga mukhang fountain o mukhang drain. Sana po pagdasal natin, maging ugali kayong fountain, huwag kayong maging alulod o drain. Lift other people up, do not put people down. Dahil ang ating mundo ay hindi gumaganda, bumubuti kapag sinisira mo ang loob ng iba. Meron ng gera, meron ng korupsyon, meron ng paghihirap ng mga tao. Pagkatapos sasama ka pa, dadagdagan mo pa sa pamagitan ng iyong masamang pananalita. Be like Jesus, who lifted other people through His words. Tandaan niyo po, do not raise your voice. Raise your words. Gandahan mo ang iyong pananalita. Huwag mong lalakasan ang iyong pagsasalita. Dahil ang malakas na boses nakakabingi, pero ang magandang salita nakakapagpahilom, nakakapagpagaling, nakakapagpabuti ng puso, ng damdamin, ng ugali ng isang tao. Yung mga masasamang tao, yung mga nakakasakit sa iyo, hindi sila talaga masama. Naging masama lang sila dahil nasaktan sila at walang tumulong sa kanila. Remember that. There are no bad people. Only people who are hurt and doing bad things. Kaya tulungan sana natin ang Diyos na hilumin, pabutihin, ayusin ang mundong ito, one person at a time. You start with the person near to you. You start with the person who is with you. Raise your words, not your voice. Say something good today. Say something uplifting today. At harinawa, pag natulungan mo, napasaya mo ang taong yan, nagiging mas masaya ang ating mundo kahit kakaunti lamang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.